worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There is nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time, He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come
Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Ang gandang awit, ano? God first morning po sa lahat. Yan. Naghihintay lang ang Panginoon na i-open natin yung pinto ng ating puso dahil gusto niyong pumasok. Are you willing, mga kapatid, na papasukin ng ating Panginoon sa ating puso? Ang basic na sagot natin ay palaging yes. Pero may kondisyon. Ang bote, kapag puno ng tubig, hindi na pwedeng magdagdag ng kahit ano pa puno na eh. So para makapasok si Jesus sa ating puso, itapon muna natin yung laman. Tapon natin yung laman. Siya papasokin natin una. At ating itapon yung ating mga sariling kagustuhan. So yan ang sekreto para siya makapasok. Para tunay na makapasok. Madaling sabihin nyo yes, po. Pero mahirap iwanan yung ating mga sariling nais. Ayan. Napakaganda ng awit, sarap pakinggan sa umaga na ang Panginoon ay naghihintay na ating papasukin siya. So, ayan po, God first morning po sa lahat at batiin natin ang bawat isa habang hinihintay ko ma-accept ako sa Zoom. Good morning po sa mga nasa live ngayon. Si Nani Nerissa, good morning po. Kuya Edgar, magandang umaga po. Sister Percy, Ate Revi, Sister Belinda Salvania, at Sister Wilma, Sister Emelinda, si Sister Vicky, Sister Teresita, Sister Janet, yan, Sister Nifa, and Ate Sally Sanchez. Magandang umaga po sa ating lahat. Idol po ito, mga kapatid, natin sa puso natin. Isa po itong uri ng Diyos-Diyosang na meron po sa ating mga puso. Kaya yan po ay eventually ay magiging distraction ng ating spirituality. Pastor Laudi, pakibasa po yung Colossians 3:5. Colossians 3:5. Colossians 3:5. Yan, yung Colossians 3:5 po ay binabanggit pong maliwanag dyan ni Apostol Pablo na yung pong covetousness ay isang idolatry, no? Isang idolatry. Kasama po ng ibang mga evil passions, no? Yung evil desire, kasama po yon, no? Sige po. Sabi niya, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual, immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Yung greed, which is idolatry. Yeah, sa ibang version po ay covetousness po yon, yung envy, greed, evil desires. Okay, yun po yung covetousness po yon, which is idolatry. So yun po, mga kapatid, ay alam natin ang Panginoon ay yun po yung gustong mawasak yung mga idol sa buhay natin, mga maliit na Diyos ng buhay natin. At ang pinakamabigat po niyan ay yung pong isa ho mabigat na idols ng buhay natin, madalas na nagiging paraan na tayo maging kubetos ay yung pong salapi. Wag na natin itanggihan, mga kapatid. Marami po sa atin, marami po sa mga tao ay dyan po nahuhulog kasi talagang may ibang spirit pong dala ang kayamanan at ang pananalapi. Marami pong nasisira, di ba, mga kapatid? Maraming nasisira dyan sa paghahangad ng sobra-sobra niyan, yung pong salapi ay talagang nagiging Diyos-Diyosan ng marami sa atin. At marami pong, sabi po ni Sister White sa kanyang sulat, ay maraming nakakuyapit dyan. Nakakuyapit. Kaya hindi ho nagpuprogreso ang gawain ng Diyos. Hindi mapawalan. Kasi nga ho, natatakot silang ito ay mawala sa kanila. Ang ibig sabihin, mas natatakot po ang tao na mawala po ang mga material kaysa mawala ang Diyos. Na tunay na Diyos na nagbibigay ng lahat. Kaya, mga kapatid, the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Kaya si Apostol Pablo ay binanggit po niya sa 2 Corinthians chapter 8 sa mga tao po doon sa Corinto na mayayaman po yung tao doon ay sa biyaya ng Panginoon ito po ay magagamot. Sa biyaya ng Panginoon ito ay magagamot. At ang mga taong taga Macedonia, sa iglesia ng Macedonia ay ginamit niyang halimbawa. Yung mga mahirap na iglesia sa Macedonia
ay ginamit niyang pang-motivate sa mga mayamang iglesia sa Corinto. Yan po yung basis ng sinulat ni Sister White. Kung babasahin po ninyo doon sa 2 Corinthians chapter 8, mga kapatid, ay akin pong babasahin sa inyo. May nakaprepare po akong Tagalog na version dito. Ang sabi po niya, ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So agad po, hini-highlight na po kaagad ni Apostol Pablo yung biyaya ng Diyos na tumulong sa mga taga-Macedonia, sa iglesia ng Macedonia, na sa kabila ng kanilang kahirapan ay sumagana sila sa kayamanan ng kanilang pagbibigay. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang sabi niya, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ang hirap nun, mga kapatid, mahirap, pero masayang nagbibigay ng masagana sa matinding mga pagsubok na kanilang pinagdadaan. Ang hirap po nun, pagka kayo ay selfish at kubetos, hindi po natin magagawa yon. Pero sa biyaya ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, nagawa po nila yon. Kaya yung pong sinabi po ni Sister White, doon po sa quotation na binanggit niya, mismo particular po sa Bible na ito, sa Bible verse na ito, ay doon po sa verse 9, sabi po niya, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Nakita niyo po yun? Naranasan po ng mga taga-Macedonia ang biyaya ng Diyos sa kabila ng kahirapan nila. Masaya po silang nagbahagi nang meron sila sa kabila po ng kanilang kadukhaan, dahil naranasan po nila yung gumawang biyaya sa buhay nila nang makita nila si Kristo mismo, ang Espiritu niya ay mapagbigay. Ano po yung mapagbigay? Si Sister White gumamit po ng salitang liberality. The Spirit of Heaven is liberality. Ano po yung liberality na pag-aralan po natin? Giving freely and abundantly. So yun, mga kapatid. So yung po mismo palang akto ng pagbibigay ay treatment ng Diyos para po magamot yung loob ng pusong makasarili at papag-imbot o covetousness, excessive desires of material things. Kaya nga, mga kapatid, hindi aalisin ng Panginoon itong sistema ng pagbibigay. Ito'y paraan niya para unti-unti po nating maalis yung pagkahawak natin, yung pag-cling natin sa mga bagay na material. Kasi iuuwi po tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. At sa kanyang kaharian, ang lahat ng taong pupunta doon, wala na pong idol sa puso nila. Kundi ang pinakamalaking Diyos sa buhay natin ay Diyos lamang na magmamayari ng lahat ng mga bagay. At siya po ang COP ng ating buhay. Christ our partner, Christ our provider, Christ our protector, Christ our pattern, Christ our physician. COP of our life is none other than Jesus Christ our Lord. So welcome to Heavenly Kingdom. God first po sa inyong lahat. Amen. Thank you, Pastor Jerry, for that profound reflections for the message yesterday. Meron po bang gustong magbigay ng kanyang reflections kahapon, mga kapatid? Napakaganda ng ating tinalakay na paksa kahapon. And I would like to share mine, bagamat ako yung nagbigay ng message. Always remember, mga kapatid, na sabi dito that these are two forces. They are not just an attitudes or habits. Ito po, mga kapatid, they are two opposing kingdoms. Yun ang dapat natin maintindihan. So kung babalikan po natin yung mga pag-aaral po natin sa nakaraan, kahit hindi sa bahagi po ng pagiging katiwala, there is always in mind na meron po talagang great controversy sa buhay ng tao. At ang great controversy natin, mga kapatid, is the two opposing kingdoms na walang iba kundi yung
ang kaharian ng Panginoon. Kung bagay ito mga kapatid ay idinidiin yung essence ng kaharian ng Panginoon, which is the spirit of liberality. At yung isang naman, yung opposing kingdom, mga kapatid, ay walang iba kundi yung the spirit of Satan, the essence, yung essence po ng bagay na ito. So mga kapatid, meron pa pong isang bagay na gusto ko rin akong dalhin sa inyo na the spirit of liberality flows from the very nature of God. And everything about God speaks of generosity. Yan po ay natunghayan po natin sa ating pag-aaral. So mga kapatid, baka meron pa po kayong gustong share. Bigyan na po natin ng panahon ng mga nais na magsalita, mga kapatid. Okay, basahin ko lang Pastor Laudy itong ating nakatutok po tayo ngayon sa ating FB live streaming. 47 na ho tayo sa live stream. Mula po kay Sister May Griselda, Sitaka Gatpatan Lorenzo. Sabi niya, that is why we need to be very vigilant. Maging mapagbantay una sa sarili. We need to be authentic in our faith. Dahil ang kaaway ay parang leon na handang sumilo, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. 1 Peter 5:8 and John chapter 10 verse 10. Salamat po, Sister May Griselda. Sana po ay mailagay po ninyo yung inyong mga lugar kung saan po kayo nanonood ngayon para mabati po natin yung church na kung saan po kayo member. Okay. Wala na po tayo dito sa ating pong box. Sa comment sections, wala na po tayong ibang mga reactions. Okay, so lahat po ay pagbati na. God first morning po sa lahat dyan, sa inyong nanonood. At dito po sa ating Zoom participants. Tayo po ay alas 5:56 na po ng umaga sa aking orasan. 4:56 a.m. ng umaga. Tayo po ay 25 na sa ating participants sa Zoom at 44 po sa live stream, Pastor Laudy. Okay, ating pong panoorin ang encouragement sa atin ng isang elder sa ating pong grupo ng Team Gugma na aking pong mga kasama sa pagpopromote ng Combined Offering Plan. Pastor Laudy, can I share this? Okay, Pastor Jerry, tuloy na po natin ang ating panonood at pagkikinig. Sige po. Okay, good morning po sa lahat. I am Junald Rojo Serrano, a member of Baan SDA Church. I'm an elder of our church here in Baan, and I am currently working as a legal consultant of Mag-Osara Law Office, and that's my occupation. I'm currently for a living for that. Regarding how we started being an elder of the church, how we started, how it became the rising of the COP promotion. It's because of our main goal is to equip our evangelism here in northeastern Mindanao, because we are inspired or encouraged to have a monthly crusade in our church. So being an elder of the church, of course, we're really concerned about that. So yung ginawa natin po is we revisited the tithes and offering. Although I already practiced COP when I was in college, 10%. But by this time, we have additional study or review of that. And there is a deeper understanding about the COP. So that's the reason that when we promote way back 2018 regarding combined offering plan, since I already have a 10% COP, so as of now, I already increased into 20%. Although it's not easy actually, but it's really for myself,
not really as a struggle, but I challenge myself because as I read the Spirit of Prophecy, Counsel of Stewardship of Ellen White, I read that if you really love God, you have to give while it hurts you. So that's what I made myself. That's encouraged me. So I did that. Although mahirap nga, sinabi nila, pero sa kalaunan, hindi naman mahirap. Because if you practice it, wala na. And also the blessing to come, it's not really the blessing that I experience, Pastor, is not really on the money matters. Because for me, it's enough. My work, it's enough for me. But what really matters for me is the character development in my life. While my heart changes from a benevolent person, it also changes my character. Like for example, being irritable, now not irritable already, and also a patience has a deeper patience on anything actually. So being also the kind of my work is of course argumentative, but because of COP actually I am calm already. So I'm happy for that. But you know, brothers and sisters, actually practicing COP is not really in a comfortable life. There's still difficulties actually, but what is good in this is we have difficulties, but it would be easy to solve. Why? We have a closer relationship with God. So that's the reason. The trials, the challenges in life, still there is, because you're still in the world, on the earth. So that is why we cannot avoid on that. But what we are happy of is, especially for me, is I have a closer connection with God because of that practice. So we cannot avoid trials. Again, we cannot avoid trials, but it's easy to solve because there is God in our lives. So I hope so. I encourage you, join with this, because this will really help on our gearing toward our evangelism, and also toward to close or to hasten the coming of Christ in this earth. Thank you, Pastor, and good day. Amen. 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 Ano pa, Pastor? Meron pong kasunod dyan. Maiksing-maiksi lang. As of now, I already, since 2022, when Baan Church was discovered by the SPUC, by our leaders, Pastor Papas, Pastor Simba, since there's another promotion, so I increased my COP from 20 to 30% as of now. And the more, there's so many changes in my life actually, that I cannot really detail. But so that you can experience what I have said, then try God, so that you will experience what I have experienced. Good day. Amen. Amen. Mga kapatid, ito po si Attorney Junald siya po ay representative to General Conference. He was privileged, chosen by SSD to represent the whole team of Team Gugma. Kami po yung magkakasama. At ngayon po, ang Team Gugma sa aming pong bilang ay mahigit na po kaming 300. Nagkakasama po kami sa mga pagpopromote ng Combined Offering Plan, ay nag-increase na po siya sa 40%. Biro nyo, attorney, mga kapatid. Attorney po siya. Nakita niya, na-convince talaga siya sa pagiging elder niya na ito ang sagot para hindi maghikahos ang pondo ng simbahan. So siya ho ang nagli-lead ng mga budget and proposal ng activity sa church. Biro nyo, elder po siya. Ang kasunod niyang elder, mga kapatid, ay isang farmer. At siya po ang kanyang diaconong head ay isang retired na liaison officer ng isang private company. So mga kapatid, hindi ho lahat sila mayaman, pero masaya po yung simbahan nila. Alam niyo po, meron po silang 7 care group sa kanilang church. Lahat po ng member involved sa care group at lahat kumakanta kahit hindi marunong. Kahit lip-sync lang. Pagka pinatayo mo, tatayo sa pulpito kahit lip-sync lang. Kakanta silang lahat. Involved sila, mga kapatid. Ang saya po ng simbahan nila. Bakit ho? Ito po yung sinasabi ni Sister White. Nagtagumpay na ho yung Spirit of Heaven. Spirit of Heaven is liberality. Yung po sinasabi po niya, may mga problemang, siyempre may problema, pero napananagumpayan po.
Kaya po yung simbahan na ito, masarap pong pumunta dito. Sana maisama ko kayo lahat dyan eh. Para makita natin yung itsura talaga ng simbahang missional church. At kung naranasan po nila yon, mararanasan din po natin dito sa atin pong teritoryo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, marami pong salamat sa panahon na atin pong ginamit para sa mga pakikinig, panonood at sa ating mga reflections. Ngayon po ay alas 5:04 na po. Atin na po sisimulan ang ikalimang bahagi po ng ating God First Morning. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Prayer po. Let's pray po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay nagbabalik ng papurit. Pasalamat sa inyong dakilang pangalan, sapagkat sa inyong kabutihan kami ay inyong muling ginising sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong lakas, panibagong pag-asa, at panibagong buhay na aming naranasan. Tunay nga, Panginoon, Ikaw aming Diyos na siya nagbibigay ng pagpapakala. Frederick? Nagbibigay ng pagpapala at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Panginoon, sa aming God First Morning, sa umagang ito, nawa ay pagpalain lahat na mga narito at gayon din ang mga kasamahan namin na hindi nakasama, Panginoon, na patuloy silang gabayan at ingatan. Patuloy ko pong idinalangin, Panginoon, ang mga miyembro, lahat ng nasa teritoryo ng CLPM, patuloy silang pagpalain, lalo na, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay. Nais po namin kayo hanapin, Panginoon, sa umagang ito, na masumpungan namin ang iyong kakabutihan, ang iyong paalala, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, nawa ang patuloy naming maibigay, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng iyong pagpapala, sa iyong pangunguna sa aming buhay, na sa anumang hamon na aming naranasan, nandyan po kayo lagi na aming gabay. Nandyan kayo lagi na aming pag-asa. Pagpalain po lahat ng miyembro ng nasa CLPM, ang kanilang hanap buhay, ang mga kalusugan ng aming mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at Ikaw aming Diyos ng siyang patuloy na nagagabay at nagpapala sa bawat isa. Ito po lahat ay aking dalangin, kalakip ng kapatawaran na aming mga kasalanan. Ito po aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Mga kapatid, ngayong gabi, ang mag-share sa atin ng ating hong pag-aaral ay si Pastor Ernie Marin, ang ating hong Sabbath School Personal Ministries Director ng Central Luzon Conference. Central Luzon Provinces Mission, Pastor. Central Luzon Provinces Mission, sorry. Sige ba? At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the Church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the Apostolic Church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle.
This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Maraming salamat sa ating Panginoon at muli po tayo nagkasama-sama sa God First Morning upang tayong lahat ay sama-samang magkaroon ng maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Ang ating paksa na ating pag-uusapan sa oras na ito, why God employs men as His almoners. Ito po isang magandang paksa na tinutukoy sa aklat ng Councils on Stewardship upang ito ay lalo po nating maunawaan at malaman na tayong lahat ay mga katiwala ng ating Panginoon. Why God employs men as His almoners. Ang ibig pong sabihin salitang almoners, ito yung mga tao na susuporta, natutulong, naggagabay sa iba't ibang gawain. Kaya ang sabi sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which
God prepared in advance for us to do. Isang magandang paalala ni Apostol Pablo sa lahat ng katiwala ng Panginoon na tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Amen? Tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Hesus sa mabubuting gawa upang ito'y ating gawin. At tayo inihanda ng Panginoon para maging kaaya-aya ang ating paglingkod sa ating Panginoon. Kung ating pong tutunghayan po yung ating binabasang aklat sa Councils on Stewardship, ito ang sabi, God is not dependent upon man for the advancement of his cause. He might have made angels the ambassadors of his truth, but in order to cultivate a spirit of benevolence in us, he has chosen to employ men to do this work. Mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat na nakasubaybay sa Facebook page sa oras na ito, tayo ay mapalad sapagkat tayo'y pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tayo kanyang pinili upang gampanan natin ang gawain ito, upang makultivate sa ating buhay, sa ating puso, ang espiritu ng pagiging mapagbigay. Amen? Kaya sa oras mong ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa reflection na aking nakita sa Councils of Stewardship, the importance of self-sacrifice. Ano ang kahalagahan ng pagiging nagsasakripisyo sa ating buhay, sa ating sarili, alang-alang sa gawain ng Panginoon? Meron pong tatlong mahalagang bagay kung bakit mahalaga ang pagiging lagi nagsasakripisyo alang-alang sa gawain ng Panginoon. Ito po yung aking nakitang reflection sa aking binasa. At ito ay makatutulong din sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, upang sa ating pag-self-sacrifice, ating makita kung gaano kahalaga ang ating ginagawa sa mata ng ating Panginoon. Number 1, strengthen the spirit of beneficence in the giver's heart. Amen? Pinlalakas ang pagiging mapagbigay sa puso ng nagbibigay. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya mahalaga ang pagiging nagsasakripisyo ay upang mapalakas, mapatibay, mapatatag ang ating pagiging mapagbigay sa ating puso. Alam niyo po, sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi po nakapokus sa laki ng laman ng ating pitaka, ng ating bank account, o ng ating mga tinatangkilik. Ang kanyang pong target, ang kanyang pinupunterya ay ang ating puso. Na isang Panginoon ng ating puso ay patuloy na magkaroon ng isang buhay na malapit sa Kanya. Kaya yung pong ating puso, mga kapatid, ang mahalaga. Kaya ang sabi ng Bible, mapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Alisin yung ating batong puso at ipapalitan ng Panginoon ng bagong puso. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, kumusta ang ating puso? Kumusta yung ating buhay na malapit sa Panginoon? Kung ang ating puso ay puso mapagbigay, ang gawain ng Panginoon ay lalong uunlad at lalong lalago. Alam niyo po, itong combined offering plan ay napakahalaga. Dito po natin masusubok kung gaano kabuti ang ating puso. Kapag ating na-apply ang combined
offering plan. Uunlad ang ating iglesia. Uunlad ang ating gawain hindi lamang sa locally but globally. Sapagkat ang ating puso ay binago araw-araw ng ating Panginoon. Kaya ang maganda pong panalangin mga kapatid ay katulad ng panalangin ni Haring David. Give me a clean heart, O God. Ito po kanyang panalangin mga kapatid. Yung kanyang puso ay nais po niyang mabago. Kumusta po tayo? Ano po yung ating mga ipinapanalangin mga kapatid? Ang ating pong unang ipapanalangin ay baguhin ng Panginoon ang ating puso upang tayo ay magkaroon ng espiritu ng pagbibigay at tayo magbibigay hanggang sa wala na tayong maibigay sapagkat yung ating puso ay binabago ng Panginoon araw-araw. Pangalawa, fostering closely connection with the world's Redeemer. Ito po ang pangalawa mga minamahal kong mga kapatid kung bakit napakahalaga ang self-sacrifice. Dito itinutuon yung ating pagiging malapit sa ating manunubos. Amen. Nais ng Panginoon na tayo malapit sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo laging nakakonect sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo ay laging naka-connect sa ating tagapagligtas. Alam niyo po dito po sa EUP, mahina po ang data. Very struggle po kami. At pababa, tataas, mayroon, mawawala. Mga kapatid, mahalaga sa ating buhay bilang isang katiwala ng Panginoon. Ating pong ipanalangin sa ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng pinakamalapit na relasyon sa ating manunubos. Kaya ang sabi niya sa aklat ng John chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At bilang kanyang mga katiwala, sa pagising po natin sa umaga, atin ang isuko ang ating buhay sa Kanya. Kaya po tayo lagi nakasubaybay sa God First Morning. At sa gabi naman, dito po tayo magpapasalamat sa Panginoon. Kaya meron tayong Missional Evening Program. Ay paano kung wala na yung God First Morning and Missional Evening Program? Mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po yung ating closely connection with the world's Redeemer. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, anuman ang mangyari sa atin, anuman mga pagsubok ang ating naranasan sa ating buhay, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, sa inyong family, wag po nating hahayaang mawala o maputol ang ating ugnayan sa ating manunubos. Sa anong paraan? Sa pananalangin, sa pagbasa ng Biblia, sa mga meditation, sa mga reflection, sa mga pagpunta natin sa mga nilikha ng ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, napakaraming mga pamaraan para mapanatili ang ating closely connection with the world's Redeemer. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, bilang mga anak ng Panginoon, si Satanas ay gumagawa ng mga hadlang upang mawala yung ating closely connection sa ating manunubos. Kanyang ibinibigay sa atin ang problema, ang iba't ibang mga karamdaman, ang iba't ibang mga suliranin. Ngunit mga minamahal kong mga kapatid, dumating man ang mga bagay na ito, ang ating pong focus, ang ating sentro ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya sa Hebreo
chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. At kung ito'y mangyayari, mga minamahal kong mga kapatid, ang buong Central Luzon Provinces Mission ay lalong magiging banal ang mga kapatid, lalong magiging mapagbigay ang mga kapatid, lalong magiging supportive ang mga kapatid, sapagkat lahat tayo ay closely connection sa ating Panginoon. Alam niyo po, doon po sa mga alagad ng ating Panginoong Isus, si John ang laging malapit sa kanyang puso. Lagi siya nakahilig sa may dibdib ng ating Panginoon. Nais po ng ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, tayo'y lumapit ng lumapit sa Kanya. Huwag po tayong lalayo. Siya po'y laging nariyan. Ang problema po sa tao, tayo'y lumalayo sa ating Panginoon, pero ang ating Panginoon, siya'y lumalapit ng lumalapit sa atin. At bilang kanyang mga mabuti at tapat na katiwala. Sa oras na ito, atin pong ibalik ang nasirang malapit na relasyon sa ating manunubos upang magkaroon ng maayos, masaya, maunlad, banal na paglingkod kasama ang ating Panginoon. Amen? Number 3. Ito po ang number 3, mga minamahal kong mga kapatid. Be a blessing. Tayo po ay maging pagpapala. Kaya po pala tayo ay yung ating self-sacrifice ay napakahalaga upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Be a blessing. Alam niyo po, ang sabi niya ng Panginoon kay Abraham sa aklat ng Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Napakaraming ilang ulit pong binanggit ang salitang bless. Magiging pagpapala. Kaya tayo po ay ginamit at gagamitin pa ng Panginoon upang maging pagpapala sa kanyang misyon. Kapag po ikaw ay nakangiti, pagpapala na po yan sa iyong mga nakakasalamuha. Kapag ikaw ay masaya, pagpapala na po yan. Kapag po kayo ay nagiging tapat sa Panginoon, pagpapala po yan sa Panginoon. Kapag tayo po ay atin pong i-apply yung combined offering plan sa ating buhay espiritual, malaki po ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang gawain na ibinigay sa ating mga kamay. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po mga taga Central Luzon Provinces Mission, we are blessing to others. Amen? Tayo po ay pagpapala sa iba. Alam niyo po, tayo po mga anak ng Panginoon, kahit po tayo mahirap, kahit po tayo ay may natapos o walang natapos, kahit po tayo ay simpleng tao lamang, kapag po tayo nakagawa ng maliit sa mata ng Diyos, ito'y pagpapala sa mga tao na ating tinulungan. Amen? Kahit po kayo nagbigay ng mainit na salabat sa inyong mga kakilala, sa mga nalalamigan, pagpapala na po yung mga kapatid. Kung kayo po'y nagbigay ng kinulang manok sa inyong kapitbahay, pagpapala na po yung mga kapatid. How much more? Kung kayo po ay nagbigay ng tithes and offering sa Panginoon, pagpapala po yung mga kapatid. At hindi lamang yon, yung pong ating offering ay maging pagpapala sa Panginoon. Kung higit pa sa ikapo yung ating ibibigay na ikapo at handog. 10 more. Alam niyo po, ito po very challenging mga kapatid. Yung 10 more offering. Kaya dito po mahalaga. Dito nasusukat yung ating pagiging mapagbigay sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin,
All the good gifts of God to men will prove only a curse unless he employs them to bless his fellow men and for the advancement of God's cause in the earth. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay inilagay ng Diyos saan man tayo naroon upang tayo maging pagpapala sa ating kapwa-tao. Amen? At upang mapaunlad ang gawain ng Panginoon sa mundong ito. Akay pong dalangin mga minamahal kong mga kapatid, sa tatlong reflection nating napakinggan, strengthen the spirit of beneficence in the giver's heart, fostering clearly connection with the world's Redeemer, at pangatlo, be a blessing. Magandang umaga po sa ating lahat, and God first morning. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ernie Marin, sa pabalita na ating narinig ngayong umaga. At ngayon po, darako na po tayo sa ating United Prayer. Magbibigay po ng ating po mga panalangin. Una po ay si Pastor Rachel Capobres, isa po sa mga district pastors sa area po ng Bulacan. Ang ikalawa po ay si Pastor... Amen mga kapatid. Yan, bumukod tayo ng prayer group, prayer warriors, ano po, para tayo ay maisama natin yung ating mga prayer requests. Teka lang, ayusin ko lang ha. Ayan. At sige, asa na yun? Okay, ano? Ganda yung lesson na aking naunawaan ng maigi, ano po. Kaya nais ko rin i-share sa inyo yung mga puntos na aking nakuha sa umaga na ito, ano po. Ang title ng ating lesson ay Why God Employs Men as His Almoners. Bakit nga naman tayo tawag dito, in-employ o ginamit tayo para sa kanyang mga tagapagpakalat ng kanyang papalita, no? Pagtatapos ng kanyang gawain. Bakit nga naman tayo? Pwede namang anghel, di ba? Mga angels na lang, bakit sinama pa tayo, no? So, bakit nga ba? Tayo ay pinili doon ng Diyos. Number one, pinili tayo ng Diyos bilang kanyang mga tagapamahagi, almoners, tagapamahagi, ano? So, hindi to kailangan ng Diyos maisulong. Hindi tayo kailangan para lang maisulong gawain, ano? Kaya naman yung tapusin nyo sa pamagitan ng anghel na may pabalita sa atin gamit yung mga anghel. Pero pinili nyo tayo bilang mga almonero o tagapamahagi, ano? Tagapagbigay ng biyaya. Yan. Pinakita daw nito na hangarin ng Diyos na magtaguyod ng espiritu ng pagpakumbaba at kabutihan, mga kapatid, ano po. Kailangan natin maipakita bilang isang pagpapakumbaba. Ang ating Panginoon ay ating halimbawa. O siya yung ating example, ano? At ano ba yung naitutulong ng pagpapakumbaba? Ang pagpapakumbaba ay nagpapabago ng ating puso. Para tayo maging mapagbigay, kailangan nating magpakumbaba, ano po. Yan ang isang pinakamahirap na karakter ng tao. Marami sa atin ma-pride, lalo na yung mga matasang pinag-aralan, matasang posisyon, mapapride yan, maniwala kayo. Madalang kayo makakita na mapagpakumbaba na matasang posisyon. Feeling nila sila yung mga magagaling ako, kaya ayokong maging matasang posisyon, kaya ayokong maging mataas yung estado ng buhay. Kung magiging ganun lang din ako, no? Wag na, no? O kung maging ganun man din ako na mataas ang aking posisyon, mananatili ako sa baba. Mas masarap sa baba, mga kapatid, ano? Bakit? Ang pagiging makapagpapakumbaba daw ay napapalapit tayo kay Kristo, sabi dito sa lesson. Dahil sa ating pagpapakumbaba, ay nagagaya natin yung pinakamakapagpakumbaba sa lahat. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. So, nagiging Christ-like daw tayo. At kapag tayo ay naging mapagpakumbaba, magiging tayo ay mapagbigay. Ano po? Maganda, no? At meron pa, maling paggamit ng biyaya ng Diyos
at ang tunay na layunin ng buhay. Ayan ang pangatlong puntos. Ano? Paano naging mali yung paggamit sa biyaya ng Diyos? Marami tayong mga blessings na tatanggap, mga material blessings, spiritual blessings, mga talents, ayan, ano? Pero ginamit natin sa mali. Kapag daw hindi nagamit sa kalooban ng Panginoon, ano mangyayari? Ito'y magiging sumpa. Grabe, sumpa yung ginamit na word dito, no? Pagka pala hindi mo ginamit yung mga kaloob para sa layunin ng Panginoon, ito'y magiging sumpa, no? Sino may gusto ng sumpa? No one likes sumpa. Ano po? Nobody likes it. So, isang pangit sa buhay. So, ano dapat gawin? Ating mga blessings, yung ating mga ano man meron tayo, ay gamitin natin sa Panginoon. Ano po? Gamitin natin sa gawain ng Panginoon. At sabi nga kanina nung meron akong i-share sa inyo. Meron isang nagbibigay, ayan, pinipilit niya maging mapagbigay. Ngunit masakit sa kanyang kalooban. Nahihirapan siya, nabibigatan siya. So, ibig sabihin yan ay yung kanyang puso ay hindi niya inunang ibigay sa Panginoon, mga kapatid. Hindi magiging mabigat ang paggawa at pagtulong kung inuna mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, ang iyong puso. Ano po? Kasi kusa naman yan, magiging kusa yung iyong pagiging mapagpakumbaba at pagbigay kapag ikaw ay inuna mo yung puso na ibigay sa Panginoon. Bakit lumabo yung aking video? Anyway, magpe-pray na tayo. Ano po? Tingnan ko lang yung inyong mga prayer request. So, ayan, nawa tayo ay natuto sa umaga na ito. Magpapakumbaba yung pinaka ating key text, keyword sa gabi na ito. At ito ay magiging simula ng ating pagbabago ng karakter dahil ang Panginoon ay siyang pinaka mapagpakumbaba at nagpakumbaba siya para tayo ay maging mayaman. Nagpakahirap siya para tayo maging mayaman. Sama natin sa panalangin si Sister Ruby Ann Erilia Ebid. Na sana maging maayos sa kanyang pumupuntis. Na-confine po siya kagabi. Malapit na yung due niya. Sige po. Sa malapit na mga anak na confine, nawa ay maging okay siya at ang kanyang baby. Sama natin si Nanay Shelo at may sakit at mama, mga anak kong dalawa. Salamat, mama. Sige. Mama ni Shelo at si Shelo. Sige po. At yung dalawa niya anak. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito ay nais namin muli magpasalamat sa inyo sapagkat muli ninyo kaming ginising sa umaga na ito na kayo ang aming kasama. Kayo ang aming nakakilala muli sa umaga na ito. Salamat po at kami inyong pinili na maging tagapagbahagi ng lahat ng biyaya, ng inyong kabutihan, ng inyong banal na salita, ng inyong pangako. O dakilan Diyos, salamat po sa inyong pagtitiwala na kahit na ganito ang aming kalagayan, kami ma-pride, kami makasarili, ngunit kami pa rin na inyong pinili at tinawag. O dakilan Diyos, ang aming panalangin, karunungan na nagmumula sa inyo na makita namin ang aming sarili na kami napakataas na at kami ay napakamakasarili upang sa ganun makita namin ang isang halimbawa ng aming Panginoong Hesus na siya narito sa lupa, na isang naging tunay na halimbawa ng pagpapakumbaba. Nawa sa aming pa-araw-araw na pakikinig, unti-unti ring mabago ang aming mga puso, na magaya kami sa aming isang mabuting halimbawa, maging mapagpakumbaba at maging paraan ito para sa aming paglago at sa pagbabago ng aming karakter. Salamat din po sa lesson na ito na kung saan ang aming paggamit sa aming talento ay minsan ay mali. Ayaw po namin na ito ay maging mga sumpa sa aming buhay. Bagkus ito ay maging pagpapala rin naman sa iba upang sa ganun mas maraming makinabang at mas maraming makaalam na iyong pagmamahal at mga pangako. Salamat sa mga karunungan na inyong binibigay sa amin na siyang unti-unting gumigising at nagpapabangon sa amin sa kapila ng aming kahinaan. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, o dakilang Diyos, sama po namin sa panalangin si Sister Ruby Ann
Erilia Ebid. Siya po ay na-confine simula pa kagabi. Malapit na po ang kanyang panganak o dakilang Diyos. Kayo po nawa ang mag-ingat sa mag-ina na ito. Sa mga sandali na ito, kailangan po niya ang inyong tulong bilang isang dakilang manggagamot. Huwag niyo pong hahayaan na ang kanyang baby at ay magkaroon ng problema. Pagkus silang dalawa ay maging ligtas, ano pa man ang kadahilan ng kanyang pagkaka-hospital, hipuin niyo po sa inyong mapagpagaling na kamay. Kaya din ang kanilang buong pamilya. Ang kanilang pangailangan sa mga sandali na ito ay maaaring pinansyal at comfort na nagmumula sa inyo na kayo ay kasama nila at hindi sila dapat matakot at mangamba. So, dakilang Diyos, kami pong patuloy na inilalapit sa inyo ang kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin sa umaga na ito ang mga anak ni Sister Emelinda, si John Mark and Jovan. Sila ay malayo sa kanilang magulang, ngunit nais namin ilapit sila sa iyo upang sa pamamagitan na ito ay makita nila ang iyong biyaya, makita nila ang iyong pag-ibig, at sila ay matuto sa paanan na inyong mga turo. O dakilan Diyos, sama din namin sa panalangin si Nanay Shelo. Siya ay may sakit sa mga sandali na ito. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan, patuloy na kagalingan na igawad po sa kanya, at patuloy na siya ay hipuin na niyang papagpagaling na kamay. At gayon din amin pinadalangin ang mga kapatiran na tumutulong sa gawain dito sa Sabayang Crusade, sa Gapan, sa Leonardo, General Trinio at sa Bulak. O dakilan Diyos, ang gawain ay napakalawak. Ngunit salamat at kami mga care groups ay willing na tumulong sa gawain, at salamat sa paggamit niyo po sa Voice of Youth na amin din nakakasama sa gawain, at patuloy na pagpapala hindi lamang kami kundi ang mga Bible interest sa araw-araw na aming ginagawa. Sa tulong po ninyo, dakilan Diyos, sila ay nabubuksan ang kanilang isipan at naliliwanagan ang kanilang puso. Sa gabi na ito, nais namin isama sa panalangin ng mga Bible interest sa lugar ng General Tino si kapatid na Rosalie Diaz, Sister Gloria Fuentes, Sister Emily Busog, Sister Claudine Busog, si Brother Jamie Pagtalunan, Brother Joshua Pagtalunan, Brother Richard Factor, si Mary Rose Factor, si Andres Corpus, si Joshua Ota, si Andres Corpus. O dakilang Diyos, ang mga pangalan na ito na patuloy na nakikinig ay bigyan niyo po ng karunungan na kanilang maunawaan na ang inyong mga kamay ay iniabot niyo sa kanila. Hindi para sila ay bigyan ng mabigat na buhay, kundi para bigyan sila ng masarap na buhay kasama po kayo, at magkaroon ng pag-asa na inyong binibigay sa kanila. O dakilan Diyos, ang amin ding mga Bible interest sa Leonardo, ganyan sa Bulak, ay salamat po, at sila ay patuloy na nakikinig, bumabalik. Hipuin niyo rin po ang kanilang mga puso at karunungan din ang panalangin namin para sa kanila, na sila ay makita nila ang iyong kabutihan. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request na aming hindi nabanggit. Alam niyo pong laman ng aming puso at isipan na mga may sakit, hindi pong mapagalingin sa kanilang karamdaman, ang mga nagpapalakas. Gayon din naman ang mga naghihintay ng baby, sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, naghihintay ng munting anghel. Pagkaloob nawa po ito sa kanila sa oras na inyong tinakda para sa kanila. O dakilan Diyos, ang mga kapatiran namin ngayon na nakikinig, kasama namin sa panalangin, nais namin sama sa panalangin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Ate Revy, ang sambahayan ni Kuya Edgar Estabilio, gayon din ang sambahayan ni Sister Percy Asis Estigoy, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang sambahayan ni Sister Desiree Flores, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan din ni Sister Marilyn Garcia,
ang sambahayan ni Sister Narcisa Calma, ang sambahayan ni Sister Juliet Barcibal, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambahayan ni Sister Belen Reyes, ang sambahayan ni Sister Yoli Agacosta, ang sambahayan ni Ate Mitch, ang sambahayan ni Sister Zenaida Manarang, ni Kuya Melchor Canlas, Sister Olive Mariano Nunez, ang sambahayan ni Sister Janet Kaimatan, ang sambahayan ni Sister Emily, at ang sambahayan ni Kuya Abner. O dakilan Diyos, ang aming mga buhay ay nais naming maging matuwid sa tulong po ninyo. Kami na nakikinig ngayon sa panalangin kasama po kayo ay patuloy niyong gabayan sa maghapon na ito. Ingatan na aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Nawa, tulungan niyo po kami sa aming pagdedesisyon sa buhay na aming piliin ang inyong kalooban at maisuko namin ang hangarin ng aming sarili upang sa ganon kami ay hindi magkasala, kami ay maging connected sa inyo sa bawat sandali. Patawad po kung saan nyo kami nasumpungan ng kulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Muli po ay salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga nag-share, salamat sa mga nakinig. Ayan na po, medyo 5:53 ng umaga, madilim pa, pero praise the Lord at na tayo ay muling nakakonect sa Kanya sa umaga na ito. Muli, magandang umaga sa inyo dyan at magpapatuloy yung maghapon. Huwag natin kalimutan na ang ating Panginoon ay kasama natin sa ating buhay. Huwag matakot. Ano man yung mga, sabi nga ni Pastor Ernie, blessing lahat yan. Matuto kang umiti, blessing yan. May problema ka, blessing yan. Meron niyang dahilan kung bakit nangyayari sa yan. Ipanalangin mo sa Panginoon nang iyong makita ang dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganyan sa iyo. Ano po? Nasasabi ko yan dahil nangyari sa akin na mabibigat na bagay. At ito yung nakita ko na mabuti. Mabuti pala. Meron palang magandang meron palang magandang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. No? So, ayan na po mga kapatid. Hanggang bukas po muli. Huwag po tayong susuko. Tayo lang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang naliligtas. Praise the Lord mga kapatid. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.